Isang 7 taong gulang na babae ang nag-record ng video ng kanyang stepfather matapos siyang puntahan nito ng palihim sa kanyang kwarto tuwing gabi. Nang ipakita niya ito sa kanyang ina ay naiyak ito sa gulat. Isang malamig na Huwebes, buwan ng Hunyo, nang si Mariana ay papauwi na pabalik sa kanilang bahay. Galing ito sa kanyang trabaho. Si Mariana ay nagtatrabaho bilang isang cardiac surgeon mula sa isang malaking ospital sa Tokyo. Ang kanyang duty ay kadalasang umaabot hanggang umaga kaya't pagod na pagod ito tuwing manggagaling sa trabaho. Habang dumadaan siya sa mga tradisyonal na bahay sa Japan, ay kaagad niyang naamoy ang kaaya-ayang amoy ng feijoada. Isang Brazilian dish na paborito niya pero minsan niya lang itong mailuto dahil na rin sa bigat ng kanyang trabaho. Habang nakaupo sa lamesa si Ana, ang anak niyang 7 taong gulang, at sa kabila naman nito ay si Hiroshi, ang kanyang asawa at stepfather ng kanyang anak, ay pumasok sa loob ng bahay si Mariana. "Mami!" sigaw ni Ana habang nagtatakbo palapit sa kanya. Niyakap niya ang kanyang ina at nagwika. "Hulaan mo po kung ano ang kakainin natin ngayong gabi." Tumawa si Mariana habang hinihimas nito ang buhok ng bata. Feijoada?" patanong na sagot ni Mariana habang inaamoy-amoy ang nakakagutom na amoy na dala ng hangin. "Tama po! Si Daddy at ako naghanda nun. Tara Mami, tikman mo po ang gawa namin." Hinila ni Ana ang kanyang ina papunta sa mesa kung saan nandoon at naghihintay si Hiroshi habang pinapakuluan ang isang bowl ng traditional na Brazilian dish. Nang matikman ni Mariana ang pagkain ay kaagad na nanumbalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kabataan sa Brazil. Mga panahon kung saan ang kanyang lola ay ginugugol ang buong maghapon nitong mailuto lamang ang pagkain ito. "Grabe, sobrang sarap. Mukhang pinaghandaan mo talaga ang pagluto nito, mahal," sabi ni Mariana habang masayang ninanamnam ang pagkain. "Salamat anak ha, dahil tinulungan mo ang daddy sa pagluluto." Ang tahimik na si Hiroshi ay ngumiti lamang habang payuko-yuko. Makikitang natuwa ang lalaki sa reaksyon ng kanyang asawa. Nagpatuloy ang kainan ng masaya habang nagkukwentuhan. Ang madaldal na bata ay nagkwento patungkol sa mga nangyari sa kanya sa loob ng eskwelahan. Kinuwento nito ang natutunan patungkol sa lengguwaheng Nihongo at kultura ng Japan, habang ang daddy nito ay masayang payuko-yukong nakikinig sa bata. Sa saglit na oras ay nakalimutan ni Mariana ang pagod na nararamdaman. Humahalakhak siya sa mga kwento ng anak at nakikipagkwentuhan naman sa asawa patungkol sa naging araw nito sa kanilang bahay. Masaya siya dahil meron siyang pamilyang gaya nito. Matapos nilang magabihan, ang lahat ay nagtulungang magligpit ng mesa. Matapos nun ay inihatid na ni Hiroshi ang kanyang stepdaughter sa silid nito upang makatulog na ito. Pahikab-hikab ang bata habang nilalabanan nito ang antok, pero hindi nagtagal ay nakatulog na rin. Nang mailigpit na ang lahat, ang mag-asawa ay nagtungo na rin sa kanilang silid. Ang pagod na si Mariana ay kaagad humiga sa higaan habang ang kanyang asawa ay tumabi na rin sa kanya at niyakap siya. Ang huling nakita ni Mariana bago ito makatulog ay ang maamong mukha ni Hiroshi na pinapanood siyang makatulog. Ang hindi alam ng kaawa-awang babaeng ito ay matapos niyang makatulog ay isang pangyayari ang palaging nagaganap, isang bagay na kugulat sa kanya. Tuwing gabi, binibisita ni Hiroshi ang kwarto ng bata mula nang pakasalan siya ni Mariana. Ang Japanese na lalaking ito ay merong kakaibang ginagawa tuwing gabi. Matapos niyang makatulog ay umaalis si Hiroshi sa kanilang kwarto. Si Ana, na isang matalinong bata, ay bunga ng isang nasawing relasyon sa isang irresponsableng lalaki na bigla na lamang nawala matapos mabuntis ni Mariana. Nang mga oras na yun ay nangangarap si Mariana na makapagtapos sa kanyang pag-aaral na medisina.
kaya't nagulantang siya nang malamang siya ay nagdadalang tao. Pero nang dahil na rin sa pangyayaring ito, ay nagkaroon siya ng lakas na hindi niya akalaing meron siya. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya. Nanganak siya sa isang batang babae at nakapagtapos ng kolehiyo na taas noo habang hawak-hawak ang kanyang anak sa kanyang braso. Matapos ang ilang taon ay inaral nito ang cardiovascular surgery. Isa itong nakakapagod at hindi madaling propesyon, pero kahit na ganun ay mahal niya ang kanyang trabaho. Dahil sa kanyang karir, kaya't napunta siya sa Japan. Natanggap siya sa isang pinakakilalang ospital sa Tokyo. Kahit hindi niya alam kung paano sisimulan ang buhay sa ibang lugar, masaya siya sa oportunidad na natanggap. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ni Mariana. Takot dahil dadalhin niya ang kanyang anak sa isang malayong lugar kung saan malayo rin ang kultura sa kanyang kinagisnan. Samantala, kabaliktaran ang nangyari. Naging magandang pagtanggap sa kanila ng bansang Japan at wala pang isang taon ay nakilala niya si Hiroshi, isang kilalang architect na nagdisenyo ng ibang mga gusali sa syudad. Sa hindi naasahang pagkakataon ay dinala ng lalaki ang kanyang ina upang ipagamot kay Mariana at doon sila nagkakilala. Si Hiroshi ay isang mabait at palabirong tao, kaya naman mula nang magkakilala sila ay hindi na sila mapaghiwalay. Tinanggap at tinalagaan niya rin si Ana na parang anak niya. Ang puso ni Mariana ay napuno ng pagmamahal sa lalaking ito na tinanggap siya maging ang kanyang nag-iisang anak. Ikinasal sila at ngayon ay namumuhay na parang isang pamilya. Pero isang bagay ang paulit-ulit na nangyayari. Sa loob ng ilang buwan, ang lalaking ito ay umaakto ng kakaiba sa tuwing ang kanyang asawa ay natutulog. Tahimik itong tumatayo sa kanyang pinaghihigaan at nagpupunta sa kwarto ng kanyang anak na babae. Nang una itong mangyari ay hindi ito napansin ni Mariana. Maging ang pangalawa, pangatlo at iba pang pagkakataon ay hindi rin ito namalayan ni Mariana. Palagi siyang pagod at dahil dito ay mahimbing palagi ang kanyang pagkakatulog oras na lumapat ng kanyang katawan sa kanilang higaan. Nang gabing iyon ay tahimik na bumangong muli si Hiroshi at kagaya ng dati ay nagtungo ito sa kwarto ng kanyang stepdaughter. Dilat ang mga mata ng batang babae habang nakatitig sa pintuan ng kanyang kwarto at pumasok ang lalaking nakangiti ang mukha. "Good night, aking munting sunflower," bulong niya sa wikang Nihongo bago isarang pinto na nasa kanyang likuran. Paulit-ulit itong nangyayari hanggang isang gabi, alauna ng madaling araw, si Marianang inatake ng severe migraine kaya't maaga itong nakatulog dahil na rin sa pagod. Ang batang si Ana ay gising at makikita mong seryoso ang mukha. Alam niyang pupuntahan siya anumang oras ng kanyang stepfather, kaya't nilagay ng batang ito ang kanyang cellphone sa gilid ng mesa at binuksan ng kamera at iniwan itong nakabukas. Tahimik ang bahay. Ang tangi mo lang maririnig ay ang ugong ng aircon at tikatik ng orasan. Dama ng bata ang kabog ng kanyang puso. Ang tunog ng yabag na papalapit sa kanyang kwarto ang bumasag sa katahimikan ng gabing iyon. Ang pintuan ng kanyang kwarto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Hiroshi at maaninag mong kanyang figura na tinatamaan ng ilaw na nanggagaling sa labas. Lumingali nga ito sa paligid at bago isarang pinto ay makikita mo sa itsura nito na takot siyang mahuli. Nagtama ang mata ni Hiroshi at Ana. Sa mga oras na yun ay takot ang namutawi kay Ana na nagbabaka sakaling baka magising ang kanyang ina. Pero hindi, ang kanyang stepfather ay ngumiti at malambing na nagwika. "Good night, aking munting sunflower," sa wikang Nihongo at dahan-dahang isinara ang pinto na nasa kanyang likuran. Dumiretso si Hiroshi at nagtungo sa lagayan ng damit ni Ana at naghanap-hanap doon. Nilabas niya ang isang kahon na nakatago sa lagay ng damit. Tinago niya ito upang hindi makita ng kanyang asawa. Kumakabog ang puso ni Ana nang maupo ang ama sa kanyang tabi at matapos noon ay binuksan nito ang kahon. Iniisip niya na ang lahat ay dapat nasa maayos
at ang kamera ay nakukunan lahat ng nangyayari at dapat walang mintis. Ang lalaki ay tumingin sa bata at sinabi, "Simulan na natin." At doon nakunan lahat ng kamera. Nanatili siya sa silid ng 3 oras. Nang matapos ay tumayo si Hiroshi at ibinalik ang kahon pabalik sa lagayan ng damitan. At bago umalis ay lumingon ito sa bata at sinabi, "Tandaan mo ha, huwag kang magsasabi sa iyong ina. Naiintindihan mo ba?" Sinabi niya ito ng masaya na para bang ang lahat ay wala lang. Matapos noon ay tumabi na siya sa tabi ng kanyang asawa at natulog. Samantalang ang arkitektong ito ay walang kaalam-alam kung anong magiging reaksyon ni Mariana kapag nalaman niya ang katotohanan. Ang sumunod na araw ay nakakapagod na araw para sa nakakaawang doktor. Wala namang pinagbago sa araw na yon, maliban na lamang sa isang bagay. Ito ay dahil ito ang araw ng kanyang kaarawan. Ang shift niya sa ospital ay tumagal gaya ng hindi inaasahan at talaga namang challenging ang mga naging kaso ng pasyente sa araw na yon. Tinawagan pa niya ang kanyang pamilya upang ipaalam na malilate siya ng uwi para sa kanyang kaarawan upang malipat na rin ang araw ng selebrasyon. Nang matapos niya ang kanyang maghapon na trabaho, naramdaman ni Mariana ang kanyang buong kalamnan na naguhumiyaw sa pagod. Pero ito ang kailangan niya upang maitaguyod ang kanyang anak. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng pagod, lahat ng ito'y ginagawa niya para kay Ana, para sa kinabukasan nito. Ang mata niya ay namumula dahil sa stress ng trabaho sa ospital. Pero ang presensya ng kanyang anak sa tuwing uuwi siya ng bahay, ang tanging nagbibigay kasiyahan sa kanyang puso. Ngunit nang makauwi siya, walang anang lumapit sa kanya. Wala ito sa pintuan upang hintayin siya gaya ng dati. "Ana!" Sigaw ng ina habang tinatanggal ang kanyang sapatos bago pumasok sa loob ng bahay. "Ana, anak! Nasaan ka?" Bago pa man tuluyan siyang mag-alala, isang batang babae ang lumapit sa kanya ng may ngiti sa mukha. Nagyakap ang dalawa at ang batang babae ay nagtanong, "Mommy, kamusta pong special na araw mo ngayon?" Sumagot si Mariana. "Gaya ng dati, mahal ko. Nakakahiya at hindi man lang natin na ipagdiwa ang kaarawan ko, gaya ng matagal na nating plano. Pero wag kang mag-alala, anak, dahil gagawin naman natin yun sa susunod na araw." Tumango ang bata para sumang-ayon, pero may isang bagay na gustong ipakita ang bata sa kanyang ina. "Mami, meron po akong ipapakita sa inyo." Sinama ni Ana si Mariana papunta sa kanilang sala. Doon, merong TV at sofa. Naupo siya sa sofa habang si Ana naman ay kinabit ang kanyang cellphone sa TV. "Mami, kailangan mo po itong mapanood." Seryosong wika ng bata kahit na nakangiti ito. Kinakabahan ang bata dahil iniisip nito kung paano magre-react ang kanyang ina. Nakaramdam ng kaba si Mariana dahil sa kakaibang kilos ng bata. Makikitang kakaiba ang ngiti ng bata. Naramdaman ni Mariana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tinignan niya si Ana na ngayon hawak ang remote control ng TV. Iba ang kilos ng bata. "Mami, ni-record ko po ito at kailangan niyo po ito makita." Seryosong wika ni Ana. Tumango si Mariana bilang hudyat nang pahintulit nitong simulan ng palabas. Bumukas ang TV at nakita ng doktor ang silid ng kanyang anak. Agad na nanginig ang buong kalamnan ni Mariana nang makita si Hiroshi na pumasok sa loob ng kwarto. Ang seryosong mukha ng kanyang asawa at kung paano ito luminga-linga sa paligid na para bang takot na mahuli niya. Ang lahat ng ito ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Mariana. "Ano to, anak?" Halos mawala ng hiningang tanong ni Mariana. "Panoorin niyo na lang po, Mami." Hindi komportable si Mariana sa mga nangyayari. Tutok ito sa bawat pangyayari sa nakunang video. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari at kung bakit ang kanyang asawa ay pumupunta sa kwarto ni Ana sa kalagitnaan ng gabi. Ang pagiging ina ang nanguna sa kanya na nakaramdam ng takot kahit na hindi niya pa nalalaman kung ano ba ang eksaktong nangyayari. Sa TV screen, makikita si Hiroshi na nagdalawang isip ng ilang segundo bago itumupo sa gilid ng higaan ng bata. Tinignan siya ng bata na may kaba sa mata.
Papalakas na papalakas ang tibok ng puso ni Mariana. Bawat pintig ng puso niya ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Pinisil niyang kamay ng kanyang anak at naghanap ng comfort sa gitna ng papalaking tensyon. Inilabas ni Hiroshi ang kahon mula sa lagayan ng damitan at binuksan ito. Mula sa kahon, kinuha niya ang isang piraso ng papel. Ha? Gulat ni Mariana. Hindi niya naintindihan ang lahat. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Pero ano nga ba ang totoong nangyayari doon? Tinignan ni Hiroshi ang kanyang stepdaughter at ang ekspresyon nito ay unti-unting nag-iba sabay na nagtanong. Simulan na ba natin? Habang ang bata naman ay excited na tumango. Ang mga salitang Japanese na binibigkas ni Hiroshi ay hindi maintindihan ni Mariana. Biglang binasa ni Hiroshi ang nakasulat sa papel sa wikang Portuges. Hi Mariana, love. Panimulang bigkas ni Hiroshi. Medyo ibang kanyang pagbigkas pero makikita mo ang effort sa kanya habang si Ana naman ay tumatawa sa gilid habang tinatama ang kanyang pagbigkas at hinihikayat na magpatuloy. It's my love, Daddy! Sabi ni Ana. Ah, oo nga pala. Sabi naman ni Hiroshi. Hi Mariana, my love. Makikitang masaya si Hiroshi sa ginagawa niya habang pinagtatawanan ng sarili at nagpapasalamat sa bata dahil sa pagtulong nito sa kanya. I have so much to tell you but sometimes I couldn't put it into words. How great my love is for you. Pabulol na sabi ni Hiroshi pero walang alinlangang Portuges ang wikang binibigkas niya. Isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa puso ni Mariana. Naalala niyang lyrics ng sinabi ng kanyang asawa. Isa itong lyrics sa isa sa mga paborito niyang kanta. Isang kantang madalas niyang kantahin sa kanyang anak noong naninirahan pa sila sa Brazil. Sinamahan ni Ana ang kanyang stepfather at ang boses nito ay nasa tono. Magkasama nilang kinanta ang kanta para kay Mariana, habang si Mariana naman ay gulat pa rin sa mga nangyayari habang nakatingin sa screen ng TV. Tumingin si Ana kay Hiroshi at halakhakan ang namutawi sa loob ng kwarto habang pinipilit na tinatama ang pagbigkas ng ama. Matapos noon ay tumingin sa kamera si Hiroshi at nagwika. Happy anniversary my love. Mahal na mahal kita. Kayo ni Ana. Sinusubukan kong matutong magsalita ng Portuges upang masabi ko ito sa iyo. Sa pagkakataong iyon, bumagsak ang luha sa mata ni Mariana. Naging emosyonal siya sa napanood niya. At hindi niya namalaya na napahagulhol na lamang siya. Hindi niya napansin ang pagpasok ng kanyang asawa sa loob ng sala habang hawak-hawak ang isang cake. Inulit niya ang salitang Portuges na inaral niya. Happy birthday my love. Halos sumabog ang puso ni Mariana dahil sa tuwang nararamdaman. Hindi niya inaasahan ang ganito sa kanyang buhay. Hindi niya lubos maisip na gagawin ito ni Hiroshi para sa kanya. Tinignan niya si Hiroshi at Ana habang damang-dama ang pagmamahal niya para sa kanila. Lumapit nga kayo dito. Ang kaarawan ni Mariana ay isang demonstrasyon ng pagmamahal, isang sorpresa na mag-iiwan ng tuwa sa kanyang puso. Oh mahal ko, patuloy na wika ni Mariana. I love you too. I love you very very much. Masayang tumawa si Ana habang na-touch naman si Hiroshi. Makikita sa mga mata nito ang pagmamahal at kalinga sa kanila. Niyakap niya ng mahigpit ang mag-ina. Mahal ka rin namin. Sagot niya. Emosyonal ang boses ng lalaki. Ang maliit na bahay nila ay napuno ng tawanan at kasiyahan. Ang maliit na kandila sa cake ay nagbigay liwanag sa kanila. Tumingin ang doktor sa kanyang asawa at nagtama ang kanilang mga mata. Ang lalaking kanyang mahal, lalaking tumanggap sa kanyang anak at tinuring parang kanya. Lalaking gagawin ng lahat, matutunan lamang ang kanyang lengguwahe. May paramdam lang ang kanyang pagmamahal sa paraang kanyang maintindihan. Hinalikan niya ito at sa gilid nila, nakangiti si Ana. Gumanap ni isang malaking papel ang bata sa lahat ng nangyari. Masigurado lamang na ang sorpresang ito ay magiging maayos. Lumalabas na siya at ang kanyang ama ay nagkikita upang maturuan niya ito ng mga salitang Portuges.
Gusto nilang sorpresahin ang kanilang ina sa kanyang kaarawan at ang oras lang na pareha silang nasa bahay ay tuwing gabi. Dahil hindi maaaring gising si Mariana sa mga oras na ginagawa nila ito, kaya't nagpupunta si Hiroshi pagkatapos makatulog ni Mariana. Masaya si Ana dahil napasaya niya ang kanyang ina. Nang gabing iyon ay nag-celebrate ang pamilya nila at nagbahagi ng kasiyahan sa bawat isa. Sa gitna ng selebrasyon ay nakaramdam ng kapayapaan si Mariana na hindi niya naramdaman noon. Wala na siyang ibang mahihiling pa at matapos ng araw na yun ay natulog ang lahat ng magkakasama, dama ang katahimikan ng gabing payapa.